Let me start looking at the returns of the market long term. So nagsimula yan with Cory Aquino in 1987 when the PSEI hits 1,000. Oops, what happened there? Ayan to. And then, after 6 years, nag-double. So, ito, 1,000 naging 2,000. That means 100% increase yan in less than 6 years. And then, from 1993, same year lang, no? In a matter of 3 months, nag-increase na naman siya ng 50%. Okay, so ito yung time na nag-PSEI na tayo. Nag-merge na yung dalawang market. Naging PSEI na kasi panahon na rin Ramos siya. And then from 3,000, ito yung napakahabang panahon na hintay. Nag-hit na siya ng 4,000 in 2010. So that means after 17 years, bago siya nag-increase. From 3,000 to 4,000, so that means 33%. But in more than 15 years, so 17 years to be exact, bago siya nag-hit ng 4,000. And then from 4,000 to 5,000, panahon na ito ni Noynoy, so that's a 25% increase in 2 years. And then another, ito yung magandang bull run natin, another 20% increase in less than a year to 2013. And in 3 months' time, in April, another 16% up to 7,000. And then it hit 8,000, 2015, si Noynoy pa rin yun. 14% increase siya. And then, 2018, this was the highest peak ever. Nag-hit tayo ng 9,000. But this was prior to the train law, I think. So that's another 12.5% increase. And then from then on, pandemic, etc. Ngayon, nasa 6,000 tayo, I think. 6,180.72. So kung titinan mo yan, long-term wise, ang increase nito ay, saan yung pin count natin? So yung ating increase ay ano tayo? So dito natin makikita, no? So nagsimula siya ng 1,000, 1987. And then as we said, 6,180.72 siya ngayon. Ayun. Future value. But this was after 1987, I remember. So 13 plus 25, 38 years na period. Yan, no? So kung compute mo yung rate na yon, compounding annually, yan, 4.9%. Yan ang increase lang ng market natin in 38 years. Every year. Okay? So medyo hindi siya maganda. No? So, kung magre-retirement planner ka, retirement planner, start early, save regularly. Ang annual return natin, realistically, 5% lang. Okay, but we can reason out. Sige, let's see the short-term approach. So, kung nagsimula ka from the time ni Noynoy, which is 4,000, ngayon 6,000. So, that's about, kasi 2010 to no? 4,000 to 6,910, no? 6,180. 4,000 to 6,810 in a matter of 15 years. Diba? 4,000, 6,180. 6,180 in a matter of 15 years. 15 year period. So the rate would be about, mas mababa pa pala, no? So mas mababa pa yung kanyang increase na yun. So medyo talaga nag-flat yung return natin. So let's just stick with a 5% increase. So kung yun ang gagawin natin,
maliit lang siya, no? 5% annual return rate. Nagsimula ka, ayan na. So, ang monthly savings mo rito, para lang makita natin, no? If you start early and save regularly, ang monthly savings mo ay 1,000 lang. Okay? Kung ganito lang yung return rate natin, kung magre-retire ka at age 60, okay, calculate, yan lang siya. Kung nagsimula ka ng 25 years old, 1.1 billion lang siya at age 60. Kung 30 ka na nagsimula, 832,000 lang siya. I said 1,000 lang yung monthly savings natin. 595 lang siya pag nagsimula ka ng 35 years old. Pwede, no? So, kung mag-set ka ng goal naman for retirement, let's say you want a retirement of 1 million. Okay. Tapos, nagsimula ka ng ang return rate mo ay 5%. Tapos, ang retirement rate mo ay 60 years old. Kung gusto mong ganyan ang goal mo, pero tandaan natin, so kung nagsimula ka ng bata, ibig sabihin, 1 million siya, pero ilang taon pa yan. Okay? Anyway. So, makikita natin, no, kung 1 million, kung ikaw ay magsisimula ng 55 na, 5 years ka na mag-iipon, 14,000 ang kailangan mo ipunin every month. 6,000 kung nagsimula ka at age 50, 3,700 kung at age 45, in a matter of 15 years, no? 2,000 for 33, age 40, 1,679 at age 35. So, you get the drift here, di ba? Kung gusto mo talaga na ma-reach mo yung goal mong yun, kailangan start early. No? So, dito nga, tinan mo, at age 25, 880 ka lang every month. Diba? Save monthly, 880. Ang isang bagay dito, of course, would be your retirement age. Plus, yung continuous na pag-save, hindi nagbabawas. At saka ito talagang pinakamalaki. Let's see, tinan mo, kung ito ay gagawin natin, di ba, 5% lang. Kung gagawin mo lang siyang 7, 2% ang inakit lang. Age 25, dapat 555 lang. Age 30, 820 lang. Ito nga, 5 years lang siya nag-ipon. Yan yun, 13,968. Ito naman, parang medyo realistic din naman yung 7%. Lalo na kung magtitingin ka sa mga return rate ng bonds, no? So, bonds natin, yun natin yung bond rate on 10 years in the Philippines. Titingnan natin yung return rate natin ngayon. Nasa 7% yan 10-year bonds, so, di ba? 10-year bonds overview. So, dito, 6%, 6.15. So, more or less, nandun yung ating rate. So, 6.15. So, yan. So, pag nagkakalculate ka ng ganyan, at 10-year bonds ka, ibig sabihin, 50 ka magsisimula, no? Kaya mo mag-ipon, 6,000 lang every month. Diba? So, ganun lang siya. Pero imaginein mo yan, kung yung 6% na yan, tumaas ng let's say 10%. Yan, 10% lang. Ito yung usual return ng balance fund, 10%. Yan, 10%. At age 50, 4,000 lang kailangan ipunin. Makaka 1 billion ka pa. 10 years time, di ba? Kung titingnan natin yan, how much ito inflation matters. Tingnan natin yung max out kung yan. Dahil naman natin yung yan. Invest wisely. Yan. Invest wisely. Mag-monthly savings ka. Let's say, kung kumikita ka ng 20,000, 25,000, dapat 10% man lang. 5. Ang current age mo, for example, 35. Retirement age mo ay 65. So, if you calculate, yan, so, kung 4% lang, nagsimula ka, 35 years old na, so 30 years. Kung ang return rate mo ay 4%, 1.7 million yan at age 65. 2 million. Kung
5%. Kung nasa 7% ka, 3 million yan. Kung nasa 10% siya, 5.6 million siya in 30 years time. Di ba? So, yan siya. At 2,500 lang, ha? So, tingnan natin yung how much money will I need? Money needed at retirement if retirement years is 20 years. So, kung 20 years ang retirement, simula 60, and then you plan to go to heaven by 80. So, gawin natin 25 years. Yan. Okay? Annual rate of return, mga nasa 6%. Okay, how much money? Kailangan daw, kung ang monthly income mo at retirement, kung gusto mong kung gusto mong meron kang 10,000, ito kasi parang dollars to naka-base eh. Kung ang income mong monthly is 10,000, napakaliit na nito, no? Ano ngayon? Kailangan meron kang 1.5 million at retirement. Kung 25 years ka, mabubuhay pa after ng retirement. So, parang sa SSS naman, kaya naman to, ng 10,000. No? Kaya pa yan. Kaya kailangan, wala kang ibang pinagkakaabalahan, no? Pinagkakautangan, kundi yun lang. Ayan po, So, how much money will I need? How long will my money last? So, kung yung saving mo retirement is 1 million, annual rate of return is, sabihin natin 6%, monthly withdrawal, Diyos me, 10,000 for example. How much time, how many years, kung 10,000 yung monthly income at retirement, 11 years lang siya maglalast. Di ba? At 1 million. Kaya kailangan malaki yan. No? Let's say 2 million. Kung 2 million, yan. Kung 2 million, kahit pa 11,000, 40 years pa siya. Di ba? So, talagang kailangan meron kang enough resources at retirement. How much should I withdraw? Ang saving retirement mo is 1 million. Let's say, no? Maliit na to, 1 million. Ang average return natin 6%. If you calculate, ano daw ang pwede mong i-withdraw? Kung 20 years ka, 7,000 ka lang. Hanggang dyan ka lang po pwede mag-withdraw. Diba? Sa bagay, meron ka naman pension, ganyan. Pero dapat, kung ganyan ang ganyan lang ang pera mo, yun, 7,000 dapat magkasya ka dyan ganyan. Ngayon, kung nakaipon ka ng 2 million, calculate, kung 20 years, pwede ka pa mag-withdraw ng 14,000 a month. Pwede na. Kung ang retirement money mo is 5 million, di ba? Comfortably, pwede ka. Kahit 35,000 a month. By this time, kung ano lang naman yung mga maintenance, ganyan, bayad mo na lahat yan. Hindi ka na siguro bibili ng bago sasakyan yan. Ayan, no? Inflation matters. Ayan, ito, dollars. Sabi sa inyo, dollars Magkano yung worth nun at age 65 kung ang inflation? Ang inflation natin, sabi mo na, nasa 4.5%, no? Current dollar mo ay, let's say, 1 million, no? 1 million ngayon, 1 million ngayon. Calculate. Kung 1 million ngayon na pera at 65 ka magre-retire, kung ikaw ay 55 na ngayon, yung 55 ka ngayon, para kang merong 1.5 million sa age 65. Kung 50 ka na ngayon, parang 1.9 million. Di ba? Kung 45, 2.4. Kung 40, 3 million. Kaya dapat talaga dito, mapapansin nyo, early, no? 25 years old. Ang current value nun ay nasa 5.8 times. Okay, so 5.8 million ang halaga at age 65. Kaya po talagang mahalaga na magsimula tayo ng maaga sa buhay. Ayan, So, start early and save regularly. So, yung monthly saving na 1,000, parang kulang Ito ko nga inaano yung
question na, halimbawa, tataya ka sa loto. Let's say nakakataya ka ng 100 lang a week, di times 4, so natin. So let's say, i-round up na natin siya sa 500 a month. Ang return mo ay 6%. Retirement age ay 60. Imagine mo yun kung yan isinisave mo. Diba? Kung ikaw ay age 25, by the time na nag-retire ka, 712,000 sana yung naipon mo. Additional because of that. Diba? Ayun ang point. Sa buong buhay mo kaya, mananalo ka ng jackpot. O, diba? Pag hindi naman, sa buti pa ilagay mo na lang siya dyan. No? Lalo na kung nakaabot ka sa mutual fund, tapos gumanda yung market, umabot ng 10%. Di ba? Ang return, imagine, kung 10% ang return yan, 1.8 million siya kung nagsimula ka ng 25 years old. So, itong monthly saving talaga napaka-importante. Kung nagsimula ka, kung ang ininvest mo hindi lang 500, marami kang bagay na po pwede mong maipon eh. Diba? So, halimbawa, imbis na yung choices lang like, imbis na ito pipiliin kong plan sa cellphone, ito na lang. So, halimbawa, imbis na 1499, 999 na lang. Diba? 500 na naman yun. Diba? So, kung maipon mo lahat yung mga ganung simpleng pagbabawas ng expenses while nakakatulong pa rin naman ikaw dahil meron kang income, diba? Allocation lang of income. So, makaipon ka, for example, ng religiously, let's say 5,000 a month. 5,000. Tapos ito ang return mo sa market. Let's say 8 na nga lang. 65. So, pag inipon mo yung 5,000 mo monthly, 8% annual rate of return at age 65, kung magsisimula ka sa 25 years old, 11 million yan parating ng age 60. 7.4 million yan kung nagsimula ka ng 30 years old. Kung nagsimula ka ng 35, 4.7 million yan. Diba? Kung makita mo, paliit na eh. Kung ikaw nagsimula ng 50 years old, 900,000 na lang yan. Alos wala nang halaga. Diba? Kaya kailangan start early and save regularly. At ang mahalaga pa dito, wala na tayong time na lang na ipakita to. Pero ang pinakamahalaga dito is hindi ka dapat nag-withdraw. Kasi makikita mo dyan, napakalaki ng effect pag nag-withdraw ka. Kahit na, bawa, umabot siya ng 100,000, kunin ko lang yung kalahati. Kung makikita mo, biglang babagsak yung kanyang return. Kasi nga, nagbawas ka eh. Kumbaga yung tinatawag na snowball effect ay nawala dahil nasa binawasan mo yung snowball. Pinaliit mo yung snowball. So, liit na siya, di ba? So, yan, early in life, 25 years old. Kung 30, okay pa di ba? Pero tingnan niyo yung difference, Kung nagsimula ka ng 25, 11.4. Kung nagsimula ka ng 30, 7.4. Ang difference ay 4 million in just 5 years time. Di ba? At 5,000 lang. Imagine mo kung palating mo ng 50 years old or 60 years old, bago mag-60, at 60 kasi retire ka na kumikita ka na ng mga 100,000 a month o 120 a month. Diba? Kayang-kaya mo mag-ipon ng mas malaki. Hindi lang 5,000 a month. Ayan. So, yan ang lesson natin on investment.